Si Monay ay nagmamay-ari ng isang panaderya, at literal na Monay ang mga paninda niyang tinapay. Isang araw binobola siya ng kanyang manliligaw na gusto daw tikman nito ang kanyang Monay. Inaamoy pa ng lalaki ang tinapay na Monay. Sinabi naman ni Monay na mabango ito. Ayon sa lalaki bakit daw kasi ito pumatol sa tauhan niyang panadiro na si Chris. Pero sinabi ni Monay na magaling daw kasi si Chris magtrabaho at magaling magmasa ng mga Monay niya. Si Monay ay may dalawa pang kapatid na babae. Ito ay si Sol na gumagawa ng mga gawaing bahay. At si Nena na bunso nilang kapatid. Si Sol ay hindi nakakapagsalita dahil na-trauma ito nung masaksihan ang pagkamatay ng kanyang ina nung bata pa siya. Kaya lagi lang siyang nasa bahay nila at medyo masungit ito at malayo ang loob sa mga kapatid niya. Habang nag-aasikaso si Nena at Sol sa hapunan nila ay sinabi ni Monay na tawagin na lang sila pagkakain na. At pumasok muna ang mag-jowa sa kwarto at naglaro ng bahay-bahayan. Wow naman! Wow! Nagdabog si Sol at halatang naiinggit sa ate Monay niya. Ilang minuto ang lumipas ay sumenyas na si Sol para tawagin sa pagkain ang dalawa. Kinatok sila ni Nena at sinilip. Sinaway naman siya ni Sol at siya naman ang sumilip. Pagkatapos ay galit na kinalampag niya ang pinto ng kwarto. Si Sol din ang nagsisilbi sa stepfather nilang lumpo na si Roman. Isang araw habang naghahapunan sila ay kwenento ni Roman ang tungkol sa anak niya sa una niyang asawa na si Ricky. Ibinida niya na matalino daw si Ricky at maganda ang trabaho. Saksakan din daw ito ng gwapo. Aniya marami ang nagkakandara pang babae dito at ilang beses na itong muntikan mapikot. Pero si Monay ay hindi interesado sa kinikwento ng stepfather niya. Sadyang malaki din ang galit niya dito at hindi niya ito kasundo dahil may kayabangan din ito. Kaya nawalan na ng ganang kumain si Monay at tumayo na ito. Aniya nasusuka siya sa mga kaambogan na pinagsasasabi ng stepfather niya. Samantala, naghatid ng pagkain si Sol sa stepfather niya. Doon ay may mga himas si Roman na malisyuso kay Sol. Paglabas niya sa kwarto ni Roman ay pinagsabihan siya ni Monay na hanggang kailan niya pagsisilbihan ang hari na walang silbi. At sinabi pa ni Monay na baka may milagro nang nagaganap sa dalawa. Nagalit si Sol at binuhusan niya ng tubig ang mukha ni Monay. Nag-away ang dalawa at agad naman silang inawat ni Nena at ni Chris. Ngunit si Sol ay ayaw magpapigil at napagbalingan ang boyfriend ni Monay na si Chris. Umawat na din si Roman sa kaguluhan na iyon. Dahil sa nangyari ay napilitang maghanap ng trabaho si Sol sa pagbuberda. Nang sa ganun hindi na rin siya maging pabigat sa ate Monay niya. Isang gabi dumating ang anak ni Roman na si Ricky kasama ang mga barkada nito. Nagising si Monay dahil sa ingay ng pag-iinuman nila sa loob ng bahay. Tumabas si Monay sa kanyang kwarto at sinita sila. Nagtalo sila ni Roman dahil wala daw itong galang sa mga bisita niya. Ngunit ayon kay Monay sila ang walang galang dahil oras ng pagtulog ay maiingay sila. Humingi ng dispensa si Ricky at inamin na sila ang nagkamali. At ipinakilala niya na rin ang sarili kay Monay. Kinabukasan ay pinagtimpla ng kape ni Ricky si Monay at inulit ang paghingi ng pasensya sa ingay na nagawa nila nung nakaraang gabi. Habang nag-uusap sila ay lumapit naman si Chris at nakipagkamay kay Ricky. Naging mabait si Ricky sa kanila at namigay din ito ng mga pasalubong. At nagbigay din ito ng pera pandagdag gastusin sa bahay nila. Habang tumatagal ay tila nanlalamig naman si Monay sa nobyo niyang si Chris. Sa makatuwid ay nasa sapawan ni Ricky si Chris dahil tumutulong na din ito sa pag-asikaso sa kanyang panaderya. Isang gabi gustong umiskor ni Chris kay Monay. Pero tumanggi ang dalaga. Ayon kay Monay wag daw muna ngayon. Ngunit mapilit si Chris at puwersa niya si Monay. Nakita ni Ricky ang ginagawa ni Chris kaya inupakan niya ito. Dahil doon ay pinalayas ni Monay si Chris sa pamamahay nila. Sa bakery ni Monay ay ipinakita ni Ricky na may nalalaman din siya sa paggawa ng tinapay. Aniya matagal din siyang nagtrabaho sa mga sikat na bakery kaya alam niya din kung paano gumawa ng matamis na Monay. Napabilib si Monay kay Ricky at tuluyan na siyang nahulog sa patibong nito. Inamin ni Monay na nagkamali siya ng pagkakilala kay Ricky. Kaya siya naman ngayon ang humingi ng pasensya kay Ricky lalo na at nahulog na ang loob niya dito. Pero isang araw nakita ni Sol si Ricky na sinisilipan nito ang kapatid na si Nena habang ito'y nagbibihis. Kasunod nun ay pansamantalang nagpaalam si Ricky kay Monay dahil luluwas daw muna ito ng Maynila para asikasuhin ang kanyang trabaho. Pagkaalis ni Ricky ay dumating naman si Chris at kinausap si Monay na ayusin ang relasyon nila. Pero nagmatigas si Monay at tuluyan ng tinapos ang relasyon nila. Sa Maynila ay may karelasyon din pala itong si Ricky at ang tunay na trabaho nito ay dancing instructor ng mga Metrona. Sinabi niya sa babae na kailangan niya ng 100,000 dahil uoperahan daw ang kanyang tatay. Ayon sa babae gagawa siya ng paraan na makadiskarte ng pera basta wag lang lulukuhin ni Ricky.
Sadyang matamis naman ang dila ni Ricky at napapapaniwala niya ang mga babae na loyal lang siya sa isa. Sa isang bar ay isinayaw ni Ricky ang matrona na puno ng alahas. Enjoy na enjoy ang matanda dahil sa galing sumayaw ni Ricky. Nagsayaw sila ng mahigit kalahating oras. At pagkatapos ng pagsasayaw nila ay nakay Ricky na ang mga alahas ng matrona. Ibig sabihin ay mas matindi pa pala kay Lupin magnakaw itong si Ricky. Nagulat naman ang matanda nang mapansin na wala na lahat ang suot niyang alahas. Naibigay na rin ng babae ang hinihinging 100,000 ni Ricky. Pinangakwa niya ito na babalik agad ng Maynila pag bumuti na daw ang lagay ng kanyang ama. Samantala, napansin ni Monay na kakaiba ang ungol ni Sol sa kanyang kwarto. Nang buksan niya ang pinto ay nakita niya si Sol at si Roman na gumagawa ng kababalaghan. Nagalit si Monay at sinabi niya kay Sol na bakit ang stepfather pa nila. Dahil sa kahihiyan ay gumawa ng sulat si Sol para humingi ng tawad sa kanyang ate Monay. Ayon sa nilalaman ng sulat ay parehas lang umano silang nadala ng tukso. Alam niya din naman daw na may namamagitan na sa kanila ni Ricky kaya patas lang daw sila. Habang binabasa ni Monay ang sulat ni Sol ay lumapit ito sa kanya at taos pusong humihingi ng tawad. Agad namang naantig ang damdamin ni Monay at pinatawad ang kapatid. Simula nun ay naging masaya na ang pagsasama ng magkakapatid. Nagkaroon sila ng bonding sa isa't isa at masayang naghaharutan. Samantala, dumating na si Ricky at may mga pasalubong ito sa magkakapatid pati sa kanyang ama. Ang nakuhang pera ni Ricky ay ginastos nila para ipaayos ang bakery ni Monay. Ito ay para magtiwala ng husto si Monay kay Ricky. Nang buksan ni Roman ang pasalubong na binigay sa kanya ng anak ay isa itong baril. At nakita ito ni Sol kaya agad siyang kinabahan. Habang nag-uusap ang mag-ama tungkol sa masama nilang balak ay hindi nila alam na pinakikinggan sila ni Sol. Ayon sa pag-uusap ng dalawa ay gustong gumanti ni Roman kay Monay. At gusto niya din itong tikman dahil para daw itong tinapay na Monay na masarap isawsaw sa kape habang mainit. At kay Ricky naman daw ang sariwang si Nena. Kinagabihan ay pumunta na ang mag-ama sa kwarto ng magkakapatid. Pagpasok nila ay sinalubong sila ni Sol ng panaksak. Nagising sila Monay sa gulong nagaganap. Sa oras na iyon ay naroon sa labas ng bahay nila si Chris at narinig niya rin ang ingay sa loob. Agad siyang umakyat sa bahay at nadatnan niya si Sol at Ricky na nag-aagawan ng kutsilyo. Sinabi ni Chris na wag patulan si Sol kaya sila ang naglaban ni Ricky. Nagawang maaga ni Chris ang kutsilyo kay Ricky, habang si Roman naman ay gumapang para kunin ang baril niya at itinutok ito kay Sol. Ayon kay Roman si Sol ang sumira sa mga plano nila ng anak. Sa tagpong yun naalala ni Sol ang ginawa ni Roman sa kanilang ina. Binaril pala ito ni Roman at hindi totoong nagpakamatay ito. Si Roman din ang dahilan kung bakit hindi siya makapagsalita. Dahil siya lang ang tanging saksi ay tinakot siya ni Roman na wag magsasalita kahit kailan. Pero sa pagkakataong yun ay himalang nakapagsalita si Sol at sinabi niya na si Roman ang pumatay sa ina nila. Nang marinig ito ni Monay ay sinipa niya si Roman hanggang sa mawalan ito ng malay. Dismayado pa rin si Monay sa kanyang nalaman mula kay Sol. Pero sa kabilang banda ay naipaghiganti na rin nila ang kanilang ina. At dyan na po natatapos ang pelikula mga kapatid. At inaanyayahan ko kayo na panoorin ang buong pelikula. Hanggang sa muli, goodbye.